Magandang araw mga kapatid. Kung mapapansin niyo mga kapatid, may dalawa akong libro na hawak. Ito ay ang tungkol sa karunungan for life at ang bagong tipan. Mga kapatid, itong libro na ito, marami ito binigay po sa akin kahapon. Galing po kasi ako sa Pasinaya Home, Northeast Cavite. Dahil may kapitbahay po kasi ako doon na kapwa nating mananampalataya. Mga kapatid, gusto ko lang din i-share sa inyo itong mga libro na ito. Lalo na itong Karunungan for Life, ito ay ang The Book of Proverbs or Kawikaan. Itong kawikaan ay isang aklat ng karunungan sa Biblia na nagtuturo kung paano mamuhay ng may takot sa Diyos, karunungan, katuwiran at mabuting pag-uugali sa araw-araw. Ang pangunahing mensahe ng Proverbs ay ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Ayon yan sa Proverbs 1 verse 7. Ibig sabihin, ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa pagkilalan at paggalang at pagsunod sa Diyos. Hindi sapat ang kaalaman lamang sa karunungan ay ang tamang paggamit ng kaalaman ayon sa kalooban ng Diyos. So, ano ang nais iparating sa atin dito sa book ng Proverbs or Kawikaan? Ito ay pinamagatang karunungan for life. Unang-una, piliin ang karunungan kaysa kamangmangan. Itinuturo ng Proverbs na ang bawat desisyon ay may bunga. Ang taong marunong ay nakikinig sa payo at tumatanggap ng pagtutuwid. Samantalang ang mangmang ay matigas ang ulo at sumusunod lamang sa sariling kagustuhan. At ayon nga sa Proverbs 19 verse 20, makinig ka sa payo at tumanggap ka ng pagtuwid upang ikaw ay maging marunong. Pangalawa, mamuhay ng matuwid. Paulit-ulit na ipinapakita ng aklat ng pinagpapala ng Diyos ang matuwid at ang masama ay umaani ng bunga ng kanyang kasamaan. At ayon nga sa Proverbs 14 verse 34, ang katuwiran ay nagtataguyod sa bansa, ngunit ang kasalanan ay kahihiyan ng alinmang bayan. Pangatlo, bantayan ang dila. Maraming talata sa Proverbs ang tungkol sa kapangyarihan ng mga salita. At ayon nga sa Proverbs 18 verse 21, ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang mga salita ay maaaring magpagaling o makasakit, magtayo o magwasak. Pang-apat, magtiwala sa Diyos. Hindi lahat ng bagay ay mauunawaan natin, kaya dapat tayong magtiwala sa Panginoon. At ayon nga yan sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Panglima, ang karunungan ay makikita sa araw-araw na pamumuhay. Mga kapatid, tinatalakay ng Proverbs ang pamilya, trabaho, pagkakaibigan, pera, disiplina, pamumuno at relasyon sa kapwa. Ipinapakita nito na ang pananampalataya ay hindi lamang para sa pagsamba kundi para rin sa pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, ang taong may takot sa Diyos ay nagkakaroon ng karunungan upang mamuhay ng matuwid, gumawa ng tamang pasya at magdala ng kaluwalhatian sa Diyos. Mga kapatid, ito naman pala ang New Testament o Bagong Tipan. Ay hindi lamang isang libro kundi koleksyon ng 27 na aklat na nakatuon kay Jesus Christ sa kanyang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay at sa pagtatag ng iglesia. Mga kapatid, sa hindi pa nakakaalam, ang Bagong Tipan ay kwento ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang sentro ng Bagong Tipan ay si Jesus. Lahat ng mensahe nito ay nagtuturo kung sino siya, ano ang kanyang ginawa at paano dapat mamuhay ang mga sumasampalataya sa kanya. Unang-una, dumating si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan. Ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ayon yan sa Juan 3 verse 16. Pangalawa, kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Hindi natin kayang bilhin o pagtrabahuhan ang kaligtasan. Ito ay regalo ng Diyos na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya
kay Kristo. At ayon nga sa Efeso 2 verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangatlo, tinawag tayong magsisi at sumunod kay Kristo. Ang tunay na pananampalataya ay nagdudulot ng pagbabago ng buhay. Kung ang sino man ang nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Ayon yan sa Mateo 16 verse 24. Ikaapat, itinatag ni Kristo ang kanyang iglesia. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, ipinangaral ng mga apostol ang ebanghelyo at lumaganap ang iglesia sa iba't ibang lugar. Pang-apat, itinatag ni Kristo ang kanyang iglesia. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, ipinangaral ng mga apostol ang ebanghelyo at lumaganap ang iglesia sa iba't ibang lugar. Makikita ito lalo na sa Acts of the Apostle or mga gawa. Panglima, may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ang bagong tipan ay nagtatapos sa pangako ng pagbabalik ni Kristo, bagong langit at bagong lupa. At walang hanggang pakikisama ng Diyos sa kanyang bayan. Makikita ito sa Book of Revelation. Mga kapatid, ang lumang tipan ay naghahanda sa pagdating ng Misayas. Ang bagong tipan ay nagpapahayag na ang Misayas ay dumating na kay Hesukristo, na nagbibigay ng kaligtasan at bagong buhay sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya.